So bago nga ulit mag-ingay dito sa bahay mga kumartes, mag-voice over na ako. Mamaya panigurado mag-iingay na naman dito sa bahay. Hindi na naman ako makakapag-voice over. So kahapon nga mga kumartes, inantay ko lang yung asawa ko nagpasama nga ako sa kanya papunta sa Pure Gold. Bibili nga pala tayo ng ingredients para dun sa gagawin nating cookies. Wala na kasi akong asukal, wala na rin akong all-purpose flour. Ang nasa akin na lang kasi cake flour. So kung yun ang gagamitin natin is hindi siya maganda sa cookies kasi nga magiging cakey siya. Ako talaga ang gusto ko sa cookies, yung crunchy yung labas tapos chewy naman yung loob. So matagal-tagal na talaga akong hindi nakakapag-bake ng cookies. Isang beses lang ako nag-try nun, hindi na ulit. So ang tagal-tagal na talaga nun, maliit pa si Kurt. Marami nga pala akong nakitang recipe sa TikTok. So ayun na lang yung gagayahin natin. So sana maging perfect yung ating gagawin na cookies. Pero this time, bibili muna tayo ng ingredients dito sa Pure Gold. So nag-iisip nga ako kung Pure Gold o SM kasi doon sa SM may all about baking. Pero hindi ko naman alam kung meron nga doong butter kasi kailangan ko ng butter. Pero meron naman siguro sa grocery store sa SM. Pero since malapit din naman itong Pure Gold sa amin, sabi ko dito na lang. Buti na lang walang singgay tong asawa ko at sinamahan nga ako dito. So pagbaba namin, ang banas daw. Pandipunas pa kunwari ng pawis natalo lang naman sa sabong. Pero kung panalo sasabihin niyan napakalamig. Ay hindi, talo kaya ayan, binanas tuloy. Sabi kasing sa kalaban pumusta at nang manalo. Ayaw makinig sa akin. Gusto lagi do sa kanyang manok pupusta ko. Di ang ending lagi na lang ang talo. Ay lagi pang nagkukondisyon niya ng manok. Ay kung ako talaga yung pupusta, hindi ako sa manok niya pupusta, ay dun sa kalaban ako pupusta. Ay wari ko may balat na rin sa puwit kaya hindi nananalo. Dahil wala nga tayong dalang salamin, nagtanong-tanong na lang ako kung nasaan yung mga baking products. So nandito nga sa katabi ng mga alak. Bibili nga pala tayo ng all-purpose flour. Hindi na kasi ako makaka-order sa online kasi gagawin na natin siya. Pero kung bibili kayo, sa online na lang kasi mas mura. Ito nga 800 grams na to, mga kumartes, nasa 98 pesos ata. Pero kung sa online kayo bibili, mga 68 pesos lang yung all-purpose flour. So hahanap din tayo ng chocolate chips na ipanlalagay natin sa cookies. Meron naman ako sa bahay, yung tira nung nakaraan, kaya lang kakaunti na yun. Bumili nga din ako nitong chocolate bar na ilalagay din natin sa cookies. Mas maraming chocolate, mas masarap. So wag kayong mag-alala dahil yung mga chocolate na ganito is pang baking talaga at hindi yan sobrang tamis. Hindi yan yung mga chocolate na pinapapakha, yan ay pang bake talaga. So kalimitan sa ganyan, hindi matamis tapos hindi masyadong masarap. Hindi siya kagaya ng mga Toblerone. So dahil nga pang bake yan, hindi yan ganong katamis. Itong chocolate bar na to mga kumartes, naglalaro siya ng 160 plus. So ganun din naman kung order kayo online, ganun din yung presyo nitong Dutch doon sa online kasi nakita ko na. So meron naman akong nakitang mas mura na chocolate bar sa online. Pero dahil nga hindi na ako makakabili, saka na lang. So dito nga nakakita ko ng chocolate chips. Ito yung gagamitin natin. Meron ako dito nakitang Goya. So masarap din yung Burleys kung makakakita kayo ng Burleys. Kasi kalimitan yun yung nakikita kong ginagamit nila. Parang 67 pesos ata yung Goya na chocolate chips na yan. Biruin nyo mga kumartes, ang unti-unti lang ng aking pinamili pero umabot siya ng 600 plus. So dito naman tayo sa mga asukal. Kailangan ko ng brown sugar at saka ng white sugar. So ayun kasi yung nakalagay dun sa recipe. Kailangan ng brown sugar. Pero meron namang ilan na gumagamit na plain lang na asukal. Pero syempre ako, bumili ako ng brown sugar talaga. Hindi ko alam kung anong kalalabasan noon. Bakit may paiba-iba pa ng kulay ng asukal. Pare-parehas namang matamis yun. Kaya hinay-hinay talaga tayo sa pagkain ng mga sweets, kagaya ng mga cakes. Kasi nako, napakadaming asukal talaga niyan. Pwede naman tumikim pero tigkakaunti lang. So dito naman titingin tayo ng butter. So guys, yung dairy cream ay hindi yan butter ha. Ayan ay margarine. Huwag kayong malilito kasi magkaiba ang butter sa margarine. Ang kailangan natin is butter. Kaya maghanap tayo ng medyo mura na butter. Butter pa lang mga kumartes ha, pumapaldo na talaga ha. Ito nga Butterlicious nung iniskan namin 168. Ito namang Magnolia Gold, Diyos mio, marimar. Konti na lang, 200 pesos na. Kaya naman ayan, pipili tayo ng mas mura. Grabe, napakamahal naman talaga ngayon ang bilhin. Kaya huwag na kayong magtataka kapag bumili kayo ng mga sweets napakamahal kasi napakamahal din talaga ng ingredients. So para makasigurado at para hindi tayo ma-short, pina-scan ko na nga dito sa asawa ko. Dito nga pag in-scan nyo, syempre makikita nyo yung price. 162 nga ata itong butter na nakuha ko. Pina-scan ko na nga rin sa asawa ko itong chocolate bar. 187 siya mga kumartes, pero kung bibili kayo sa online na lang mas mura. Parang 157 o 167 to sa online. Mas makakamura pa din kayo. So this time itong Queensland yung ating i-scan. Tingin ko mas mura to. So nung in-scan ko siya, 128 lang siya. So yung buttercup at dairy cream, hindi siya butter ha mga kumartes. Pagka talaga magbe-bake kayo, dapat yun talagang yun yung ingredients na gagamitin nyo para hindi mag-iba yung texture niya at saka yung lasa niya. Bumili
Nag-click nga ako at bumili nga ako nitong Baker's Best na margarine. So ito naman gagamitin ko kapag nag-bake ako ng macaroons. So dito makikita nyo may margarine na nakalagay. Pero pag butter yung bibilhin nyo, may butter talaga siya na nakalagay sa labas. Yun nga lang, hindi nga pala ako nakabili ng desiccated coconut kasi wala nga pala siya dito. Sayang pala, dapat bumili na ako dun sa kabilang Pure Gold kasi nakakita ako dun ng desiccated coconut. Pero okay lang yan, hindi pa naman ako magbe-bake ngayon ng macaroons. Mga isang araw na, sa online na lang ako bibili nun. Kita nyo naman, at kakaunti nga lang tong pinamili ko pero umabot siya ng 600 plus. So parang nagdalawang isip tuloy ako, sana umorder na lang ako ng cookies sa online. Pero syempre, makakatipid pa naman tayo kasi hindi naman lahat yan magagamit natin. May matitira pa dyan. Pag nagbabayad pala ako dito sa grocery mga kumarites, ang ginagamit ko is yung aking debit card na ATM. Inaantay ko lang yung aking ATM sa Maribank para yun na lang yung gamitin natin sa pag-grocery. Sayang kasi yung cashback. Kaya kung wala pa kayo ng Maribank, pag-apply na rin kayo kasi sayang talaga yung mga ika-cashback natin kapag ka nag-grocery tayo. Ako pa naman is hindi ako mahilig magdala minsan ng cash. Nagdadala ko minsan pero konti lang. Kapag kasi yung Maribank na ATM yung gagamitin natin, kada swipe natin, meron tayong cashback na makukuha. So syempre sa mga debit card na kagaya nung amin na ATM, walang cashback yun. Kung palagi ka namang nagso-swipe din, edi sayang yung cashback. Syempre, tinuruan lang ako ng katrabaho ko kasi meron na siyang Maribank. So tuturuan ko din kayo kapag dumating na yung aking ATM doon. Pagkadating dito sa bahay, syempre may mga nagiinom. Kaya ayan, alam nyo na kung bakit hindi ako makapag-voice over kasi maingay. Inilabas ko na nga yung mga gagamitin ko kasi magbe-bake nga tayo ng ating cookies. So dapat yun nga, naka-chilled bago natin i-bake. So syempre, iba-vlog natin yun. Baka kasi alam nyo na, gusto nyo rin mag-bake. Eh malay nyo, maganda yung kalabasan ng ating cookies. So medyo pricey nga ang ingredients, kaya wag na kayong magtaka kapag kabibili kayo ng cookies na ang mahal. Gaya sa online ha, 75 pesos ang isang piraso ng cookies. Pero malaki naman yun. So hindi na rin ako nagtataka, napakamahal talaga ng ingredients. So ayan lang muna mga kumartes, hanggang dito na lang muna. Bye!